At ngayon po ay makakapiling natin sa linya ng telepono si DOJ Undersecretary Francisco Baraan. Magandang umaga po, Yusek Baraan. Vivian, good morning. Yes sir, kamusta yung update dito sa investigasyon na sinasagawa ng DOJ tungkol sa kaso ni Kamata po? Tuloy-tuloy po. Ngayon, expecting the doctors na mag-explain sa akin, kay Secretary, kung bakit po napayagan si Kamata at iba pang mga high-profile inmates na mga hospital na walang ng DOJ. Sa ngayon po, base sa mga nakalap na po ninyong ebidensya at mga testimonya, sa tingin niyo po ba ay mayroong conspiracy po dito sa kasong ito? Well, yun po ang aming tinitingnan, conspiracy, o kaya negligence sa trabaho ng mga aming prison officials, o kaya at saka yung mga guards, o kaya ay talagang sadyang hindi pagtutupad ng kanilang trabaho. Ipatatawag din po ba ng DOJ itong nabanggit na starlet na si Krista Miller na pumasok po dun sa private room nitong si Kamata? Kung siguro hindi na kailangan po yan kasi ang walang naman yung issue dyan ay kung bakit, number one, pinayagan siyang bumisita. Number two, kung siya pinayagan, ba't hindi kinuha ang pangalan, hindi nilagbook, hindi kinapkapal, hindi sinerch. At pumasok na lang sa kwarto na walang ganong ginawa yung aming mga gwardya. Yun po yung aming punto dyan. Yes, sir. Can we refresh our audience a bit lang po? Ano po ba itong mga kondisyon para makalabas po sa ospital ang isang inmate ng Nubilibid Prisons? Po, may request po sa amin, request for authority for an inmate to be brought to an outside hospital. Yung pong request na yan ay ang Secretary of Justice mismo ang nagbibigay ng clearance kung papayagan o hindi. At yun po ang exception ay yung life and death situation, no? Emergency. Yung kailangan dalhin ng pasyente dahil baka mamatay na siya o kailangan may procedure na gawin kaagad-agad. Life and death situation, sir. Base po sa inyong nakita, ito po bang si Kamata ay nahaharap po sa ganong klaseng life and death situation kaya po siya napadala? Well, sa nabasa ko na referral niya, saka yung nakita ko sa video, hindi po siya, hindi po naman siya yung mahina na mahinang-mahina na nakaratay sa kanyang bed, Siya po pag-alagala doon, malakas, lapas-pasok lang niyang kwarto. So yan nga po ang aming gustong tanungin ngayon naming mga doctors sa NBP. Kung justification ba ng kanyang pagpapadala sa hospital. Yusek Baraan, kailan po maaasahan ng ating publiko ang resulta ng inyong investigasyon tungkol dito? Ay, agad-agad po. If within the day, mayroon pa akong makukuhang explanation, then that will be the basis for my recommending a formal investigation po. Magkakaroon ng formal investigation against those who may not have performed their duties in our National Bilibid Prison. At kung mapapatunayan po, sir, na nagkasala ang isang opisyal ng NBP, ano po ang kanyang repercussions nito? Ano po yung penalties? Marami po. Suspension, dismissal po, baka mag-file ng criminal case against them. Okay. Sir, ito pong kaso na to, kapag po ba dinala sa private hospital, hindi po ba ang fee, sino po ang nagsho-shoulder niyan, sir? Yung mga inmates themselves, kaya kung kaya nila, ibig sabihin ng mga inmates na pinapadala sa mga ganyang hospital na private, ay may kaya na magbayad ng hospitalization. Sir, na yun lang pong mayayamang mga inmates ng Nubilibid Prisons ang posible pong maka-afford ng hospitalization outside the NBP. Is this sort of VIP treatment na matatawag po natin? Hindi naman po. Dahil kung talagang walang kaya, kahit na may sakit, doon na lang po sila sa NBP hospital. Kung kailangan naman siguro, dapat airport sila sa outside hospital. Kaya lang, magkakaroon ng arrangements ng kanilang pagbabayad. Let's say, hihingi ng tulong sa PCSO, sa PAGCOR, mga ganyan. Magandang umaga po, Yusek Baraan, Audrey Goriseta po. Sir, magandang umaga. Audrey, good morning. Tanong ko lamang po, may mga tinukoy na sinibak sa pwesto ang DOJ doon nga sa mga jail guards. Bukod sa kanila, meron pa po bang dapat managot? Yung pong aming superintendent ng
maximum security po ay amin na rin nirelieve sa kanyang pwesto. Sir, kung maalala ko, merong panukala si Senador Soto about drug testing ng mga jail guards. Ito po ba ay dapat talagang ipatupad para maiwasan din yung mga ganitong klase ng kaso? So, ginagawa niyan kasama sa aming mga kanyang gagawin yung mga ang tawag doon, mga remedyo o kaya measures para makita kung talagang fit ang ating mga security guards sa mga jail guards na magtrabaho po dyan sa NBP. Yusek, muli po, no? Kasi may mga kanya, may mga legal issues dyan sa drug testing. Yusek, matanong ka lang, dahil po, kung maaalala ninyo, meron na rin kasong ganito, kung maalala yung kaso ni Governor Leviste na napansin din ng media na palabas-pasok sa mga kulungan. Ano po ba talaga ang problema? Bakit hindi nasusolusyonan ito? Well, alam mo yan, libatan ang kultura dyan sa kulungan, Audrey, no? May tawag tayo dyan, prison subculture. At everyday, our officials, our prison guards are exposed to temptation, no? Dahil yung mga nandyan na nakakulong, gusto nila, meron silang makuha ang mga privileges na the only way they could enjoy them ay they bribe our prison officials, ano? Or our prison guards. Tawag lang ng paggamit ng telepono. Kahit nabawal ang telepono sa loob, ang aming mga prison guards, may mga balita, sila mismo nagbibigay ng telepono sa mga prison guards at sila binabayaran ng, let's say, kung ang load ay 50, binabayaran ng 500,000, so kumikita ang aming mga prison guards. Mga ganyan. So it's a culture na andyan, dapat yan ay mamuwag, dapat yan ay hindi na dapat mapahintulot na ituloy, mga ganyang mga kalakaran sa loob ng kulungan. It's one of those things na kailang i-overhaul, i-retrain, i-retool, palitan yung mga scalawags yan sa loob ng kulungan. Yusek Baraan, si Vivian po ito. Ano po ang ginagawa ng DOJ para po masiguro na mawawala na po itong sinasabi ninyong kultura na parang pabor sa mga mayayaman na inmates? Ito na nga po, itong aming malawak na investigasyon na gagawin ay magkakaroon talaga dito ng anong tawag doon na talagang maliwanag na mga patakaran, ng mga procedures para hindi na po na itong mga pangyayaring ito. Okay, maraming salamat po para sa inyong oras. Undersecretary Francisco Baraan III ng Department of Justice. Salamat po, Vivian.